Siya po ang isa sa mga complainant. Lagi nababanggit yung kanyang pangalan na. Oo. Oo, isa po siya sa mga complainant sa third impeachment complaint. At member po siya ng Clergy for Good Governance. Father Joel, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan sa DZMM. Kumusta po kayo? Good morning po at maraming pong salamat. Good morning, Father. Salamat po. So Father Joel, unang-una, siguro hindi naman kalabisan kung sasabihin namin congratulations dahil pinaghirapan po ninyo ito, pinaghandaan po ninyo, binantayan ninyo ito at least for the Justice Committee phase pasado na po ito, napagbotohan na. Unanimous pa ang boto, ang iniintay na lang ay yung pagre-refer sa plenaryo. Ano po, una sa lahat, ang inyong naging reaction pagkatapos po ng botohan? Unang-una ay tama ka, sinubaybayan po natin dito at tayo po'y nagdasal na sana manaig yung katotohanan at hindi yung pananaw pang politika lamang. At ibabase lahat ito sa desisyon base sa ebidensya at hindi lang po sa political affiliation. Kaya tayo po'y masaya doon sa unanimous decision. Kumbaga nabunutan ng ilang mga tinik. So meron pa tayong haharapin sa May 11. Ito na po yung plenary na kung saan ay ihahatid na po natin, ihahatid po na formal ang report at resolution doon po sa plenary para pagbutuhan. Opo, Father Joel, bagamat na maganda ang mga senyales kumpara sa nangyari noong nakaraang taon, 2025, sa impeachment proceedings na yon, palagay ba ninyo magiging smooth sailing ito or you see na magkakaroon ng matinding kompetisyon, away, laban pagdating po ng trial proper sa Senado? Sana hindi siya away, kundi sana ay isang profesional at makataong paglalatag ng ebidensya. Doon naman tayo umaasa na ang mga prosecutor at ang mga judges ay makikinig sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution team. At sinasabi na nga na hindi lang ito trabaho ng nasa Kongreso, kundi trabaho din ito ng mga nasa pribado. Kaya't meron pong mga private lawyers ang mga nagbo-volunteer to join the team ng prosecution. Opo, Father, umaasa po ba kayo na magpapakita ang Vice Presidente sa pagdinig sa Senado? Or sa palagay po ba ninyo, dahil may karapatan daw po siya na hindi umattend sa impeachment hearing, sa palagay po ba ninyo ay magiging sapat ang pagpapadala na lamang ng mga legal team ng Vice Presidente para itong legal team na lang ang haharap sa lahat ng mga nais itanong bilang paglilinaw ng Senate hearing? Ina-assure naman ng ating batas na pwedeng dumalo o hindi dumalo ang akusado basta represented siya ng kanyang abogado. Kasi whatever na sabihin ng abogado, ito rin po'y galing sa pangalawang Pangulo. Pero umaasa tayo na sana siya mismo yung sasagot at hindi siya kukuha ng mouthpiece na sasagot sa kanya tulad ng ginagawa niya sa mga press con. Kasi ang nakalulungkot lang dito, ay sumasagot siya through press con, wala kasing yun walang panunumpa, walang pananagutan. Kumbaga, isang bula lang. Hindi siya yung tipong pag may binitawan ka, mali o tama, ay nakabase doon sa oath mo na magsasabi ka lamang ng katotohanan. At pag ikaw ay nagsinungaling, ay meron kang ganap na kaparusahan. So sana ay harapin niya to, manumpa siya sa kanyang pagsagot at hindi lang sasagot sa pamamagitan ng mga reels, sa pamamagitan po ng mga press conference. Paano po natin tutulungan ang ating mga botante na tignan itong mangyayari sa impeachment hearing ng Senate with regard doon sa pagpili natin ng mga maari nating ibotong kandidato pagdating sa susunod na eleksyon ng 2028 dahil alam naman po natin ang hearings tungkol sa accountability ay isang mahalagang platform para makita natin ang kagustuhan ng isang politiko na harapin kung ano man ang akusasyon niya para malinis niya ang kanyang pangalan. Unang-una, nagkakaroon tayo ng mga pocket communities discussion na kung saan doon ay tayo nagpapaliwanag, yung grupo, yung mga kasama natin sa iba't ibang sektor ay nagpapaliwanag sa mga communities sa kahalagahan nitong accountability.
This is not only about Duterte. This is not about Sara. This is about yung pananagutan ng isang impeachable official. Kaya tayo po ay nagsasalita. Kahit sino namang uupo dyan, ay atin naman pong pananagutin. At magsisimula nga po tayo sa ganito pamamaraan at proseso. Father, lagi pong nababanggit yung an impeachment trial is a political exercise. Opo. Yes. Tama po, no? Of course, iba-iba yung interpretasyon kung anong ibig sabihin nun. Pero let's talk about the numbers. Ano po? Sa lower house, kailangan ng one-third ng plenary. Yes. Mga 106 votes po yun, para mai-transmit sa Senado. Ano po? Ngunit, pagdating sa Senado, kailangan po yata ng two-thirds. Two-thirds. Opo. So, 16 po yun. Ibig sabihin, 16 out of the 24. Mukhang medyo na mataas na hurdle yon, considering yung mga political leanings and affiliations ng ibang mga senador. At sabi nga nung iba, di po ba, bagay na bagay po na itanong sa inyo ito dahil sabi, you vote according to your conscience. May conscience po ba? Ay, may conscience. Meron po bang meron po bang pagkakataon na talagang they can vote, no? Not because of party affiliation o personal loyalty to somebody, kundi talagang to vote as a judge, no? For the Constitution, for the Filipino people. Siguro po, ang sa akin lang, ito yung inaasahan natin na ang mga kongresista at mga senador ay boboto o kikilos base sa mandato at sa ebidensya at hindi sa political affiliation at political pressure, na sana ay pag naglatag na ng ebidensya ang prosecution at pag nakita nila ito na hindi naman talaga ito politically motivated, but it's all about accountability. Kasi pagkatapos nito, pag hindi ito napanagot, kumbaga yung mga nawalang yamang bayan ay hindi mo na makukuha at iba mga sumusunod. Again, bago pa naman po ang flood control project, flood control scandal, meron na kaming issue laban sa pangalawang Pangulo. Kasi ngayon, parang binabato sa amin na bakit inuna nyo yung impeachment, inuuna yung flood control. Unang-una, inuna nga namin yun Andito lang nga kami, nagsimula kami. Pinigilan lang ng Supreme Court dahil sa mga technicalities. At ngayon ay ito na naman po tayo, nandito tayo hoping na bibigyan na ng pagkakataon ang proseso ng batas kasi sinunod naman natin ang sinabi ng ating mga butihing mga justices ukol po sa mamamaraan nitong initiation ng Congress. Kasi ang Congress ay hindi sa judging, nasa initiation, at ang judging ay iniiwan ng Constitution sa mga senador. I'm hoping that the senator judges na manunumpa ay babase sila sa katotohanan, babase sila sa ebidensyang ilalatag, at hindi sila babase sa tinatawag po nilang haka-haka lang o kaya ay politically inclined decision. Para naman po hindi tayo masabihan na may political persecution dahil paulit-ulit nating kinukumog, tama ba yun? Kinukuyog ang Vice Presidente dito sa issue ng impeachment, no? Tingnan naman po natin kung paano po ang gagawin natin pagdating naman sa paghabol doon sa misused funds, sa pondo na hindi natin alam kung saan na napunta. Unang-una, may mga ahensya ng gobyerno ang gumagawa niyan ngayon. May mga pribadong sektor at mga civil society na gumagawa yan. Kumbaga, ito yung kami nagkataon lang na na-highlight kasi kami yung nandun sa impeachment. Pero marami naman po mga civil society ang nagpa-file ng cases laban sa kanila. Kaya hopefully na dito ay mapanagot na para makita ano pa ang mga susunod na hakbangin para panagutin din natin ang Pangulo ng Pilipinas sa kanya pong responsibilidad kung meron man. At ang ating grupo po ay nagmamatsyag, naghahanap po ng ebidensya, hindi lamang po sa pangalawang Pangulo. At ito kasama rin din po ang Pangulo, kaya din po yung mga impeachable officials na meron ay atin po silang babantayan at pag nakakita po tayo ng sapat na ebidensya, sila rin po ay atin po pananagutin.
Oh, konting ano lang po, admin and housekeeping question ano po, Father Joel. Yung pong dalawang complaints kinonsolidate at naging isa na lang. Yun ang pagbobotohan. Is there any reaction from your group po doon sa paghahalo ng dalawang complaints na yun? Kasi sa amin, naniniwala kami na dapat hindi siya huhusgahan base doon sa individual, kundi sa entire impeachment complaint. Kaya kami ay masaya doon sa ganong desisyon. Kasi hindi lang naman titindig yun isa. So dapat lahat. So yun po yung gagamitin. Mag-i-aim po tayo na yung na-establish na po na mga basis mula po sa form, mula sa substance, hanggang doon sa tinatawag po nilang probable cause. Yes. Kaya po kami naniniwala na yung entire impeachment dapat ang prosesong dapat pagharapin. Opo. Last na lang po mula sa akin, Father Joel. Yung pong nabanggit ninyong flood control projects, controversy, scandal, at pati na yung Blue Ribbon Committee na medyo na-discarril na, no? Sabi nga ng iba, kung yung ang Blue Ribbon Committee hindi nga makakuha ng tamang numero ng mga signatories para lang doon sa initial committee report. Paano pa kaya yung impeachment, which is I think at this stage mas matindi ang magiging mga political pressures. What do you think, Father? Normal kasi ang political pressure sa magkabilang panig kasi nung naniniwala at nagtitiwala. So tayo ay hindi tayo maaantig. Mananatili tayo doon sa konsepto at prinsipyo ng ebidensya at hindi sa pressure. Alright. Father, isa na lang po bilang panghuli na lang din po siguro sa akin. Para naman po sa ating mga Pilipino na nanonood dito sa nangyayaring impeachment dahil alam po natin na marami ang mga bulag dahil blind followers doon sa syempre sa kung sino man yung tinitinang opisyal. Can we give them a message to stop muna yung idolatry at tignan natin yung proseso para magkaroon tayo ng tamang pagkilatis doon sa mga opisyal ng bayan? At panawagan po natin sa pumapanig po doon sa kabila at sa iba pang mga political leaning ng ating mga kapwa Pilipino. Sana huwag tayo munang bumase doon sa kulay, huwag muna tayong bumase doon sa pamilya, bumase tayo sa ebidensya. Hayaan po natin ang proseso na magbumulong at pag wala naman pong ebidensya, kami naman po ay mananahimik. At willing naman po kaming humingi ng tawad kung talagang wala kaming evidence. Pero kami naniniwala na meron. Kaya sana sumagot ang pangalawang Pangulo at hindi sila haharap sa mga teknikalidad na sinasabi nila. Sana sa mga kapwa ko Pilipino, piliin natin muna ang Pilipinas, piliin natin ang mabuting pamamahala. Hindi lang isang pamilya at isang kulay ang dapat mamayagpag dito sa ating bansa, kundi ang Pilipino, piliin mo para sa bayan mo. Yun lamang. Maraming salamat po, Father Joel Sabalya, at isa po siya sa mga complainants sa third impeachment complaint, member din ng Clergy for Good Governance. And Father, we'll see you in the Senate. Opo. Thank you, Father, for your time. Good morning po.